Hi, hello mga kabrigada Pinoy Survivor at mga Filipino Guerrilla Forces nationwide at sa ibang parte ng mundo, supporters and members. Bilog ang buwan, oh. Bilog ang buwan. Sana? Yun. Bilog ang buwan, bilog ang buwan. Maglitawan ang mga siraulo. So, ayoko mapakita. Yan, dito na. Tama na yan. Yan. So, ito magandang background. Magandang background. Yan. So, napasok lang sa isip ko kasi kanina nag-vlog si Commander Bukay ang sinasabi, million yung yung magrarally, no? Merong KOJC, merong Katoliko at merong INC. Yung INC nasa Quirino Grandstand. Okay? And then nationwide yung rally. Tama lang siguro yung monitor lang talaga tayo, FGF, para hindi tayo mabulaga kung meron man, makaka-react tayo. Sa dami na yon, hindi naman pwedeng sumigaw ng Marcos resign. Siguro yung sa simbahang Katoliko, pwedeng sumigaw sila sa ibang venue kasi yung pinaka main venue nasa Quirino Grandstand. At yung sa KOJC pwede rin sumigaw. Ang problema is kunyari merong lumulutang na balita na si BBM pupunta dun sa INC rally. So kung titingnan nyo, yung mainstream media at saka yung mga bayad na vloggers, pwede nilang i-cover lahat yan and then boom, magiging peg ng balita na ipapakita sa buong mundo, si BBM umattend ng peace rally, peace and unity rally. Si Inday Sara hindi, no? So si Inday ang ayaw, papasamain na naman nila si Inday, tapos si BBM ay nakikipagbati at gusto lang niya ng katahimikan at unity, at ipapakita nila na mga wide angle shots na ayun, maraming sumusuporta kay BBM. Kaya kami sa FGF ayaw namin ng ganon. Parang budol budol talaga. Mahinayupak na yan talagang hayop ka BBM mga walang niya kayo, nagnakaw na kayo, no? Niloko nyo yung taong bayan, naghihirap ang taong bayan ngayon, ninakaw ninyo yung pera, hindi nyo ma-explain kayo mga nawawalang pera. Panay ang ayuda ninyo, putragis kayo, tapos kayo pa ngayon ang nasa tama, no? Hindi pa kayo pa, gusto nyo pa kayo manatili sa pwesto. Kaya gigil na gigil kami sa iyo Gigil na gigil kami. Kaya yan, panonoodin lang namin yan. Ayaw namin magamit sa rally. Ayoko magamit sa rally. Yung grupo, yung FGF, ayoko. Panonoodin lang namin dyan. Sympathetic kami. Ngayon, kung sakasakaling it develops into something na biglang malayo, in a long shot, biglang naging presidente si Inday, which I doubt, kasi iba yung rally merong hidden agenda yun yung ko, sorry pero yun yung pananaw ko, yung hunter instinct ko, yung pagka-ranger ko, yung sinasabi, wag delikado no? So manonood lang ang FGF, no? Manonood lang. Kaya ang doon, in a few days malalaman natin kung si Inday by sheer fate biglang maging presidente ng Pilipinas at si BBM ay biglang mapababa at biglang ang armed forces ay nag-withdrawal of support. Bravo, thank you. So kahit hindi lumahok ang FGF, alam naman ninyo kung saan ang puso ng FGF. Alam ninyo kung ano yung ninyo mga kababayan na sumusuporta sa FGF at mga naniniwala. Alam natin kung saan tayo lumalagay, no? Kaya hindi kinakailangan pasikatan to hindi kinakailangan na pagalingan to. Ang mahalaga dito, naka-standby tayo, nagmamonitor tayo at doon tayo sa tama. Ano yung para sa atin? Ayaw natin ng droga, ayaw natin ng komunista, ayaw natin ng
mga magnanakaw, plunderer, ayaw natin ng abuso, yung binabaliktad yung konstitusyon, ginagamit para sa kanila, tapos ng pagkabisumita, gagamitin nila yung batas para usigin. Kagaya ngayon, gustong kasuhan ako. Nakagaang mga yan eh. Pero huwag kayo mag-alala, matatapos na yan, guaranteed. Tingin ko, basa ko, mga hanggang January na lang yung mga yan. Mamaya magbablog ako at meron pa akong ikukwento sa inyo nang galing sa Amerika. So, tapos pinagpapala naman tayo at meron tayong mga insider information, meron tayong mga kaibigan ng mga CIA at meron tayong mismong Lieutenant General Panadero na nakakapag-provide sa atin ng impormasyon. So, hanggang mamaya na lang. Ano pa ba? So, yun lang. Pagdasal ninyo na dumami, pagdasal ninyo na biglang mag-develop siya into something na masunod yung gusto ng taong bayan, na mabago na, magkaroon na ng definite change, no? Pero, may buwan, no? Ayun. Pero, so kung sakasakali hindi mangyari yung mga dapat yung inaasahan natin na pwedeng mangyari, ay madilim yan, ay okay lang, nandiyan naman tayo eh. Ngayon kung sakaling biglang naging destiny ni Inday talaga na maging Pangulo, suporta lang tayo, masaya tayo at tapos na ang laban. Actually, hindi pa tapos ang laban kahit siya maging presidente, kasi dapat whole of nation approach. Doon tayo papasok. No? Doon tayo, makikilahok tayo para tulungan ang Inday Sara na maging isang ganap na magaling na presidente gaya ng tatay niya. So yun lang ano ko. Kasi bakit natin kinakampihan? Bakit ko kinakampihan si Inday? Wala pa akong nakikitang mali eh. Yung kinakaso sa kanya, panay invento. So tama lang. Nandito ako ngayon sa roof deck ng kapatid ni Mrs. Bumisita lang kami. Tapos nakwentuhan ba kung ano yung tungkol sa INC rally, mga ganon. Ano na rin yung mga tao eh, nagtatanong, na intindihan yung sitwasyon, kaya hindi mo mapipigil na. BBM, Lisa, Tamba, senators, congressmen, lahat kayong mga kaalyado, lahat kayong mga vlogger, kayong mga eksperto na analyst, malapit na bumagsak si BBM. Malapit na. Hindi ako ang magpapabagsak, taong bayan. Kahit armed forces, alam yan. Nararamdaman na yan ng AFP tsaka ng PNP. Kaya nga makita mo, magbabaliktaran eh. Kaya makikita mo sa mga, kung interpretation ng kanilang mga sinasabi, analyze yung mga sinasabi nila. It's all about parang ngayon parang hugas kamay, lipat na, punta na kay Sara. Marami na ngayon oportunista, no? Survival ang pinag-usapan. Pero tayo alam naman natin yan eh. Kaya BP Sara, hinay-hinay ka, ingat ka sa mga nag-a-advise sa'yo, na yung iba bago itong mag-a-advise, o yung iba may mga agenda, sarili lang nila iniisip nila, no? Kaya ka lang, yung cool ka lang. Isipin mo lang, taong bayan, anong maganda para sa taong bayan? Siyempre, mabago natin yung sitwasyon. Tapos nun, yung ipagdasal mo lang kung ano yung pinakamagandang sa'yo ng langit, yung ipapahiwatig sa'yo, at kung ano yung nasa puso mo. You don't have to follow the advice of anyone. Yun na mahalaga. So, hopefully, si BBM matanggal, pero I doubt kung hindi siya matanggal, it is all planned. Ganon. At least tayo, hindi tayo natatakot, no? Marami tayo. Yung mga naghahamon, good luck sa inyo, ang sa akin, naniniwala pa rin ako para mabago to revolutionary government. Ayusin natin yung konstitusyon, maglagay tayo ng death penalty, ayusin natin yung chain of command, burahin natin yung Congress, Senate at saka yung iba pang ahensya na abuso, baguhin natin, mag-create tayo ng leadership na academy na magpo-produce ng sandamakal na mga bagong Pilipino na liderato na meron tayong choice.
pwede tayong pumili. Yun yung naging problema natin. Kahit artista lang, boboto na eh. Sayo-sayo lang, boto na. English lang, boto na. Wala kasi tayong choice. Now, if we create the choice, sa future generations sa Pilipinos, makakapamili sila. The Duterte model is that 23 years siyang mayor. Pinagtibay siya ng panahon at hinasa. Kaya matulis yung tao. Magaling. Alam yung gagawin. So we have to get that kind of model, yung ganun DNA, at i-apply natin on a nationwide scale. Na maraming liderato, maraming leaders na bata pa lang nakikita mo mataas ang IQ, kunin yung ano yun na natin, estado na gagastos para mapaaral yan. Wala nang problema yung mga magulang, basta mataas yung IQ ng bata. Tapos hindi may iwan yung dinedevelop niya yung utak, pero yung puso niya, nationhood niya, sense of nationhood, yung moral compass niya, yung values niya, value formation niya, nakasunod dun sa crisis management ability niya at saka sa mga sa management capabilities niya, sa technical know-how at saka yung skill set niya as a leader. So, pagka marami kang gano'n, may 1,000 kang gano'n, 2,000, 100,000 out of 119 million Filipinos, then you have a choice kung sino yung magiging leader natin. Hindi lang 2 pamilya, 3 pamilya, hindi lang artista, hindi lang yung maangas, yung ganun ba? No? So, let's work towards that kind of leadership ng bansa natin, because kahit sino doon na may boto, at ang boto ang galing sa taong bayan, kahit sino doon, hindi tayo mapepeligro. Hindi kagaya ngayon. Bumoto tayo ng Marcos kasi anak ng presidente, wala na, bangag pala. Wala eh. So, maayos natin lahat ito. It starts with unity ng taong bayan. Kung yung peace rally na yan at yung unity rally na yan ay unity para sa taong bayan, okay lang, supportado natin. Pero pagka unity yan ng BBM and then Sara, wala na, too late na yan. Wala na, hindi mo mag-unify yung yung sasabihin ng mga iba yung argument, magsanipuwersa ang BBM at saka ang Sara, ang Duterte, wala na yan. Na yan, hindi na pwede. So doon na lang tayo sa unity ng taong bayan towards a better Philippines. Yun ang hinahanap natin. At gusto natin isigaw nyo lang sa isang rally yung gusto nyong sabihin, yung nararamdaman ninyo. Pero pagka ganyan limitado, naka-structured niya yung pwede nyo sabihin, ayoko ng ganon. Wala na yung freedom. Never akong papayag yung freedom natin mawala. So hanggang dito na lang, ulit tinatawag na ako, pinasundo na ako eh. O sige, kain na siguro kami. Hanggang dito na lang mga kababayan. Ingat lang kayo, dasal lang kayo. For a better country. God bless everyone. Bye-bye.